Ang ganitong itakbo sa mabagal na takbo. Pero guys, nung tumakbo ko na mabilis, parang ang bigat niyang dalhin. Ito ang Puma Mag Max Nitro 2. Una kagad guys, napansin ko sa sapatos na ito, makapal yung midsole niya at parang magaan lang ito. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay binili ko ng sarili kong pera. Hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat na magiging opinion ko dito o sasabihin ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa midsole. Ang tawag dito sa midsole guys ay Nitro Foam. Sa pagkakaalam ko, ito ay nitrogen infused supercritical foam. Kaya tinawag siyang Nitro Foam. So parang katulad siya guys ng Anta na ang ginagamit sa midsole nila ay nitrogen infused din. Kapag tinitinan ko guys yung design ng midsole, yung paggagawa sa kanya ay pansin na pansin yung lateral side flare, lalo na dito sa may bandang heel. So palapad dito sa inner sidewall ng midsole, palapad din. Dito sa likuran ng heel ay naka-extend din. Dito naman sa harap, dito sa may bandang forefoot ay medyo palapad din. Dito sa inner sidewall ay medyo palapad din. So halimbawa kapag tumatapak ka sa ground ay papasok o kaya ay patagilid. Yung mga lateral side flare na yan ay isa sa mga sumasalo ng impact kapag gumagalaw yung paa mo kapag tumatapak ka sa ground para maging stable yung stride mo. Ang kapal naman guys ng midsole nito dito sa forefoot ay 38mm, tapos dito naman sa heel ay 46mm. So meron siyang 8mm drop. So makapal talaga guys yung midsole nito. Sa rubber outsole naman ito guys, ang nakalagay dito ay Puma grip. Tapos kapag tinitinan ko ito, medyo makapal siya, lalo na dito sa may bandang heel. Kung mapapansin nyo din guys, yung kanyang outsole ay malapad. Malapad yung kanyang forefoot, dito sa may bandang gitna, medyo malapad din, at dito sa may bandang heel, malapad din. So yung pagiging malapad ng kanyang outsole ay tumutulong para maging malawak yung contact natin sa ground, dahil doon, mas nagiging stable yung bawat stride natin. Sa upper layer naman ito guys ay engineered mesh ang material. Medyo makapal ng konti yung upper layer niya, yung tela. Marami siyang malalaking butas dito sa may bandang harapan, dito sa toe box, para maging breathable. Tapos may nakaharang dito na manipis na tela para hindi naman basta-basta papasok dito yung buhangin. Meron din siyang manipis na overlay magkabila para magbigay ng maayos na structure. Yung sintas naman ito guys ay medyo stretchable at mahaba ito. So, mako-customize natin yung pagtali dito tulad ng runner's knot para maigpitan natin to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay para siyang walang padding pero medyo makapal yung material nito. Knitted din yung pagkagawa sa kanya at stretchable ito. Gusseted din ito guys. Meron din itong strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang na tumutulong para may lock ng maayos yung paa natin dito. At nandito siya guys sa bandang gitna na to. So extra support din yan sa ating arch. Yung collar line naman ito guys ay makapal ang material. Well padded siya. Tapos malambot ito. So nakakatulong ito para maging comfortable yung paa natin dito. Lalo na kung tumatakbo tayo ng mahabang distance. Yung heel cap naman ito guys ay matigas na tumutulong para maging maayos yung structure at mabawasan yung side-to-side movement kapag tumatapak ka sa ground. Meron din siyang reflectorized design dito sa part na to. So, extra visibility yan kapag tumatakbo tayo sa madilim na ruta. Ito naman guys, yung kanyang insole para sa akin ay tamang-tama lang yung kapal nito. Hindi manipis at hindi naman sobrang kapal. Medyo firm yung nararamdaman ko dito. Yung pagiging medyo firm nito ay nakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron siyang support sa arch. Dito naman sa heel ay pa-curve na tumutulong para may lock ng maayos yung ating sakong dito. 239 grams sa size 7. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa hindi tayo pares ng timbang, height, foot strike, cadence, at running form. Ang midsole nito ay may plush cushion at masasabi kong kabilang ito sa max cushioning category. Malambot ito sa paa at magandang gamitin sa long run. Pero kailangan nyong i-break in ang midsole nito kasi nung tumatakbo ko ng 1 to 3 kilometers, medyo sumasakit yung talampakan ko. Dito sa part na to, sa outer side, napilitan akong huminto dahil sa hindi ko natiis yung sakit. Pero nung nasa 4 kilometers na ako, nawala na yung sakit doon sa talampakan ko at napaka-comfortable na ng pakiramdam ko dito. Sinubukan ko ring itakbo ito ng heel strike at ang lambot ng nararamdaman ko dito. Nararamdaman ko din yung support ng lateral side flare sa stability. Napansin ko lang guys habang tumatakbo ko, yung midsole nito parang hindi gaanong makapal yung pakiramdam. Siguro dahil sa sobrang lambot nito, bumababa o masyadong nako-compress ang midsole kapag tinatapakan na ng paa ko. So bago natin ipagpatuloy kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pa-subscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. Ang ganitong itakbo sa mabagal na takbo, pero guys, nung tumakbo ko na mabilis, parang ang bigat niyang dalhin. Dahil sa nang tumakbo ko na mabilis, na-compress ko din ng gusto yung midsole nito at parang bumababa siya ng gusto. Wala din ako masyadong nararamdaman na bounce sa midsole nito sa mabilis sa takbo. Dahil doon, nagdo-double effort yung paa ko iangat yung sapatos. Kaya parang ang bigat niyan dalhin. Nung tumakbo naman ako ng 5 minutes per kilometer, nararamdaman ko yung bouncy feeling ng midsole nito. Pero nung bumaba ako ng 4 minutes per kilometer, nawala yung bouncy feeling ng midsole nito. Pure cushioning na lang siya. Kaya para sa akin itong sapatos na ito ay hindi pwedeng gamitin sa speedrun. Siguro sa short burst of speed, pero sa speedrun tulad ng tempo run, sa tingin ko, basic experience ko ay hindi magiging efficient yung takbo mo. Lalo na kung nagpe-pace ka ng 4 minutes per kilometer o 3 minutes per kilometer. So ibig sabihin, para sa akin itong sapatos na ito ay para sa easy long run, sa LSD, sa recovery run, pwede rin ito. Kung ikaw naman ay ultra marathoner, pwede siyang gamitin kung ikaw ay nagpe-pace ng 5 minutes o 6 minutes per kilometer. Pagdating naman guys sa stability ng sapatos na ito, may konting wobble dahil sa pagiging malambot ng midsole, pero hindi siya guys unstable dahil sa meron siyang lateral side flare, makapit yung rubber outsole niya, tapos mataas yung gilid ng midsole dito, magkabila, extra support din yan sa bawat takbang. Yung rocker naman ito guys ay hindi aggressive. Hindi ka nito pipilitin tumakbo ng mabilis. Natural lang yung pakiramdam, smooth yung transition sa bawat takbang. Sa upper layer naman ito guys ay nakalak ng maayos yung pako dito. Breathable din siya kasi hindi ako nakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos habang tumatakbo. At nung tumakbo ko na mabilis, hindi ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi masikip. Dito naman sa gitna ang nararamdaman ko dito medyo masikip. Pagdating naman dito sa heel ay tamang-tama lang din. So para sa akin itong sapatos na ito ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. At sa tingin ko hindi ito pwede sa sobrang lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung rubber outsole niya dito sa may bandang heel ay nagasgasan na ng gusto sa 21 km na takbo ko. Pero dito sa may bandang forefoot ay hindi masyadong nagasgasan. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung midsole niya pagdating sa 4 minutes per kilometer ay bumababa siya ng gusto. Parang nako-compress ng gusto. Dahil doon, nagiging mabagal yung response niya. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, yung mga overlay dito sa upper layer. Medyo malambot at medyo manipis. Dahil doon, madaling ma-deform. Ang bili ko dito guys ay 9,900 pesos. Kulang na lang ng 100 para 10,000. So para sa akin, napakamahal nun. So kung tatanungin nyo ko kung ano yung alternative, budget friendly, na may pagkasimilar sa sapatos na ito, linawin ko lang guys, may pagkasimilar pero hindi sila 100% na magkaparehas. So ang una sa listahan ay yung Anta PG7 Travel 2S. Pangalawa ay yung 361 degrees Helios. At pangatlo ay yung Chowdan TG 1.0. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo at transit po.